In this video, papakita nga natin sa inyo kung paano nga tayo makapag-trade ng forex or commodities like gold or even cryptocurrencies. Kamusta mga techie? Ako nga pala si Paul at kung bago ka pa lang sa channel na ito, click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos na pwede natin pagkakataan online. And dito namimigay tayo ng 50 pesos para doon sa unang makakapag-comment and another 50 pesos naman para doon sa makapag-comment na hashtag word na makikita rin sa video na to. And to start ka dito, download nyo nga po muna yung mga tools na kailangan natin gamitin, which is yung platform natin. Nandiyan na yung link niyan sa may description box below, so click nyo lang yan or nandiyan na rin yan sa may pinned comment section. And by the way, download nyo na rin yung MetaTrader 5 na app na pwede nyo gamitin for your mobile phone trading. Once na na-download nyo na yan, meron tayong video dyan sa may description box below, so click nyo lang yan for the registration tutorial. And also, once na nakapag-deposit na kayo sa inyong account, link nyo na lang rin yung XM account ninyo sa MetaTrader 5 application ninyo. By the way guys, kaya ako sinasabi na download nyo itong MetaTrader 5 na app kasi it's easier to trade here. Pero okay lang rin naman mag-download sa may mismong XM application. So, pwede nyo lang rin naman kasi siyang i-link dito sa MetaTrader app. And once okay na tayo sa mga tools natin, mag-set muna tayo ng mga rules natin about trading. So first, kailangan mo natin malaman kung anong klaseng trader tayo. So meron dyang scalper, day trader, position trader, or swing trader. So in my case mga taiki, masabi ko scalper tayo. So in and out tayo sa market. So within minutes, nakapag-buy and nakapag-sell na tayo, nakapag-open na tayo ng mga trades natin, and also in just a few minutes, nakapag-exit na rin tayo. So ganun lang po tayo kabilis mag-trade ng position natin. So hindi lang po yan isa or dalawa. So napakarami po nating trades within the day kasi in and out nga po tayo ng market. So with other kinds of traders, so meron day trader. So they will take a few trades within the day and i-close na nga rin po nila. So with the position trader naman, it will take a few days bago sila makapag-in and out of the market. So, ganun nga po yung difference sila. So, within minutes, meron na nakapag-in and out ng market and also meron din few days and few weeks nga po. So, in my case, mga teki, scalping nga po yung ginagamit natin strategy dito sa forex trading natin or sa commodities na tinitrade natin. So, explain ko lang rin mga teki kung bakit ganun yung napili kong strategy. Kasi I would rather go for small gains than go for a home run sa pagtitrade natin. So, yun nga po yung napili nating strategy wherein we will get few dollars in and out of the market pero maraming beses within a day. So, pag pinagsama-sama mo naman yung few dollars na it will give you 20, 30, 40, or up to $100 within a day. So, again, hindi natin sineset yung goal natin for a home run wherein we will get thousands of dollars in just a few trades. Hindi po ganun yung strategy natin. We will get few dollars with multiple trades and we will compound it. Second thing, lalo na kapag baguhan ka or nagsisimula ka pa lang sa pagtitrade, you need to trade one pair at a time. So for example, you need to trade USD JPY pair for one day or even for a few weeks para mas makabisado mo yung galaw ng market dito. And to let you know mga teki, ganun nga po yung ginagawa natin. We are only trading one pair at a time or one commodity at a time para mas makabisado natin yung galaw ng mismong price nitong pair na to. So kasi to be honest mga teki, maraming beses tayo nag-trade ng multiple pairs at a time. Like for example, kapag may news about US dollar and lumakas nga po yung US dollar, ang impact niya kapag tumaas yung US dollar, lahat ng ka-pair nito like Euro USD or even gold, bababa siya. So ganun nga po yung impact niyan, and kapag marami ka nga pong hawak, mas nakakalito nga po yun. So I highly suggest na mag-trade ka ng one pair at a time, lalo na kapag baguhan ka pa lang. Third rule na ini-implement natin is yung risk management natin. You put a stop loss in every trade. And kapag malapit na nga ma-hit yung stop loss niyo, wag na wag nyo siyang iusog. So respect the stop loss that you set. And all we need to do kapag na-hit yung stop loss natin is to move on and also to find another opportunity na pwede nating i-trade. So capital preservation is the top priority kasi kapag may capital ka pa, mas may chance ka pang bumawi and also mas may chance ka pang maging profitable. Unlike kapag inusog mo na yung stop loss mo, mauubos yung capital mo. Also, another risk management na ina-apply natin lalo na kapag baguhan ka pa lang is to trade the lowest lot available sa account na ginawa mo. So like for example dito mga teki, so nagtitrade tayo ng USD JPY and makikita nyo 0.01 yung lot na tinitrade natin dito. So kapag 0.01, napakaliit lang ng impact niyan. So maybe cents lang ang kitayan mo dyan, pero cents lang rin ang pwede mong malos in every trade na ginagawa mo. So syempre depende pa rin sa galaw ng market yan or ng price
price yan. So, syempre kapag mas malaki yung setup mo, mas malaki rin yung pwede mong kitain dito kahit 0.01 yan. Pero syempre, mas malaki rin yung i-risk mo kapag ganun yung ginawa natin. Pwede nyo naman yan baguhin. So, pwede kayo mag-add dyan. Ayan. So, click nyo lang yan, yung arrow na yan, yung 0.01 na yan. May arrow dyan. Pwede nyo siyang dagdagan. Gawin nyo siyang 0.02, 0.03. It really depends on you. Pero kung bago ka pa lang, I highly suggest na mag-trade ka at the lowest lot available sa account mo. It will give you a lot of learning opportunities. So, kasi kapag mali ka, konti lang yung mababawas sa account mo. And you can trade as much habang natututo ka. So, yun nga po yung best experience natin dito sa pagtitrade is yung experience natin. So, maganda, you gain a lot of experience by trading a lot. So, kaya nga sinasuggest ko na mas mababa muna yung i-risk mo habang nagsisimula ka pa lang. Okay, so fourth rule mga tech, ito baka hindi na napapansin na iba. Pero importante yung time na pinili mo sa pagtitrade. Like for me, the best time for me to trade is from 7 AM to 7 PM. So it's not like I'm trading the whole time from 7 AM to 7 PM. Pero yung best time for me to analyze the market, and it is the most predictable. So bakit ko nasabing it is the most predictable? So based on experience, medyo mahina ang galaw ng market during these times. So medyo maliliit lang yung swings. So it gives me the opportunity to find the best entry and exit points. Okay, so mga tayo, like for example dito sa chart natin. So kung makikita nyo, 11 AM pa lang itong trade na to. And yun yan, napakarami nating opportunities during these times. So dito kung makikita nyo, taas-baba lang yung market. And it is ranging from a certain level. So ganyan nga po yung gusto nating i-trade, no? Very predictable. Range trading nga po yung tawag dyan. So like for example dito, no? Bumaba siya dito. So it gives us opportunity to enter the market. And kapag tumaas nga po siya dito, we can sell it. And then enter again downwards. So same thing. So hindi nga lang po siya exact price points, pero it gives you the range kung saan tayo pwede mag-enter and exit. So taas baba, buy and sell nga lang po tayo dito, and yun yung pinaka-profitable way natin in scalping the market. So this range trading idea mga tech, it gives you consistent returns. So very predictable, and kapag ganyan nga ka-predictable yung market, mas madali nga mag-enter and mag-exit sa mga trades natin. But of course, hindi nga yan 100%. Minsan tumataas nga po yan ng sobra or bumababa nga siya ng sobra. That's why we need to put stop loss all the time. Imagine, paulit-ulit mo siyang gagawin, and we can check for another opportunity kapag nag-build na nga po ng another range itong mga price actions natin. So ganun nga lang po siya ka-predictable. So next rule mga tech is for you to find the right time frame for you to trade. So for example mga tech, if you're a position trader, you can go for H4 or D1 time frame, or day 1, ibig sabihin 1 day na time frame yon, or H4, or ibig sabihin every 4-hour candlestick po yung naka-display sa chart mo. So dito lang yan sa upper left corner. Yan, may M1 ka makikita dyan, which is minute 1. So 1 minute time frame po yan. Bawat candle, ibig sabihin dito is 1 minute. So dito, pag H4, ibig sabihin every 4 hours po yung candle na naka-display sa chart mo. But since we are a scalper here, we are going to trade in M1 time frame. Pero hindi ibig sabihin na ini-ignore na natin yung other time frame. So like for example, ito, check natin yung D1. So like for example, if we're going to trade for M1 time frame, we still need to check the day 1 time frame. So to check lang yung general direction ng price nitong pair na to. So like for example, itong USD JPY, kung makita natin dito, medyo pataas nga po yung price nitong pair na to. And once na confirm na natin yan, i-check din natin yung other time frames hanggang sa umabot tayo sa pababa sa M1. So yan, H1, H4, H1. So bakit natin ito ginagawa? Kasi para ma-confirm natin yung bias natin if we are going on a sell side or the buy side for that certain day. And as we go down the time frame sa D1, possible na we are on a buy side kasi pataas nga yung market. Pero as we go down, pwedeng mag-start tayo on a sell side. So ganun nga po siya nag-work, and hindi nga ibig sabihin na dahil pataas yung price, magsisimula tayo. And as we go along the day, we need to put more buy positions kasi pataas yung market. Okay, so the idea is to check the general direction of the pair, and then we need to find the entry sa lower time frame since that's where we are going to trade. Okay, so mga techie, so far dito muna tayo sa video natin, and we will continue sharing you with strategies and information about trading sa next video natin. So thank you so much for watching. You have a great day.